Kung matuwid, pwede po ba din ako magsalita ng Tagalog kahit may foreigner? Naiintindihan po ba tayo? Si Noah po ay isang taong matuwid. Bakit po siya matuwid? Dahil sumusunod siya sa Diyos. Nabubuhay siya ayon sa nais ng Panginoon. Amen po. At paano po natin masasabi na sumusunod siya sa Lord? Nung sinabi ng Panginoon na gumawa siya ng daong o ng arka, hindi po siya nagpatumpik-tumpik o hindi siya nagsabing ayoko, hindi ako marunong, hindi ako mahusay, and also, hindi rin po siya nagsabi na ng iba't ibang mga dahilan na wala akong kakayanan or wala akong ganito. There's a lot of reason na pwede niyang sabihin, pero wala tayong mababasa sa Biblia na nagsabi siya na hindi niya kaya at nag-reason out siya sa Lord. Ang makikita lang po natin doon ay sumunod siya talaga ng lubusan sa Panginoon. Sa kabila ng maraming dahilan, pero sumunod pa rin siya at sumunod pa rin sa Panginoon. At totoong si Noah ay namuhay ng tama at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Amen po. Yun po si Noah. Kaya po, ang natanggap ni Noah ay pabor mula sa Diyos. Nakareceive po si Noah ng grace, ng favor from Lord, and also not only Noah, but the whole family of Noah. Nakatanggap ng kaligtasan ng buong pamilya. At nakikita po natin sa storya ni Noah, dahil mahaba po ito, meron siyang malaking pagtitiwala sa Panginoon. Meron po siyang malaking pagtitiwala sa Diyos. Amen po. That is Noah, and that is the background of the life of Noah. At ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga is huwag kang huminto sa ginagawa ng Diyos o ginagawa mo sa Diyos dahil lang sa opinyon ng iba. Ulitin ko po, huwag kang tumigil, huminto sa ginagawa mo para sa Lord dahil lang sa opinyon ng ibang tao. Meron po ba nakarinig na sa ibang tao na medyo nakarinig kayo ng mga bad opinion, something like that? Or nadismaya ba kayo sa narinig mo sa ibang tao na parang nagpapatigil sa'yo na huwag ka na mag-serve sa Lord? Ang tagal-tagal mo na nagsiserve sa Lord pero wala naman nangyayari, and you heard some bad words or some bad na salita or parang mga nakakasakit sa ating mga damdamin. Ang title po nito, huwag kang huminto dahil lang sa opinion nila. Minsan sa buhay natin, habang ginagawa natin yung pinapagawa ng Diyos, may mga tao talagang nangungutya. That is the reality. Minsan sa buhay, habang tayo ay gumagawa sa Lord, ginagamit natin yung buhay natin for God's glory. We are giving our sacrifices, our time, at our effort, our energy, and everything that we have for God's glory. But we like it or not, sometimes maraming nangungutya. It's true. Maraming nagdududa. Maraming hindi naniniwala sa atin. That is the reality. We like it or not, as a servant of God, as naglilingkod sa Diyos o nagpapagamit sa Diyos, normal lang po na meron kayong maririnig na may nangungutya, meron nagdududa sa kakayanan natin, at meron pong hindi naniniwala. At hindi lang po yan nangyari sa atin, nangyari din po yan kay Noah. Nangyari na po yan, paulit-ulit lang ang pangyayari sa mundo. Nangyayari din po yan noon pa man hanggang ngayon, at sa darating ay marami pa rin pong darating. Amen po. Dahil that is the reality ng buhay sa mundo while we are serving God. Pero gaya ni Noah, hindi niya na inaksaya ang oras para ipaliwanag ang sarili niya sa lahat. Nagpaliwanag po ba si Noah sa mga tao? Wala po tayong makikita na in-explain niya. Nakipag-debate siya. In-explain niya ang side niya. In-explain niya yung gusto ng Diyos. No, hindi po natin makikita na nakipag-debate o nakipag-usap si Noah sa mga tao. Hindi siya nag-aksaya ng oras para ipaliwanag ang sarili niya
sa iba. Hindi siya nag-aksaya ng oras para ipaliwanag yung side niya. Yung side na sinasabi ng Diyos. Ano po ang ginawa ni Noah? Nagpatuloy lang po siya sa paglilingkod sa Lord. Hindi po siya apektado ng mga tao. Kapatid, you are affected. Huwag kang magpa-apekto. Like Noah. Kung tama talaga yung heart mo, and you are always inspired by God, and you are doing this for God's glory, not for people, not for anyone to please man or please anyone, do it like Noah. Makikita po natin si Noah, he is not man-pleaser. We like it or not, sometimes there's a lot of people na nagpi-please ng tao. But dapat tayo, we are not man-pleaser, but we are pleasing God sa ating mga buhay. Makikita po natin yan kay Noah. Hindi niya inaksayang oras para ipaliwanag ang sarili niya sa lahat. Ang mahalaga, ang importante sa kanya, sumunod siya sa Diyos. Kapatid, ang mahalaga, hindi yung sinasabi ng tao. Ang mahalaga, yung sumusunod ka sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa'yo. Amen po. Yun yung pinakamahalaga. Yung totoo mong puso na naglilingkod sa Diyos. Yung totoo mong puso na kahit ka nasasaktan, kahit ka nahihirapan, kahit ka may mga sitwasyon na hindi maganda at naririnig na hindi maganda, I will continue to serve my God because I'm not serving people, I'm serving God. Yan po yung maganda kay Noah. Sumunod siya sa Diyos at ang ulan ang nagsalita sa huli. Napatunayan niya ng mga tao na totoo yung sinasabi ni Noah. At the end, bumaha at umulan. Sana po ganito rin tayo. Marunong tayong tumahimik kung merong naninira. Sana ganito rin tayo, nagpapatuloy sa pagtupad sa nais ng Lord at hinahayaan na ang resulta ang magsalita sa maraming tao. Amen po. Dapat ganun po tayo. Dahil ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa. May mga bagay po na dapat nating tandaan. Number 1, we have 3 points only. Madali lang po, sinabi ko nga po, madali lang. Meron po tayong mga bagay na dapat tandaan. And number 1, hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa lahat. That is number 1. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa lahat. That is number 1. Sabi po sa Awit chapter 112, sabi po sa Psalms 112, verse 6 to 7, sabi po sa Awit 112, 6 to 7, hindi mabibigo ang taong matuwid. Kapatid, hindi ka mabibigo kung matuwid ka. You are living righteous like Noah, hindi ka pwedeng patumbahin. Hindi ka mabibigo sa iyong pagtitiwala sa Lord. Why? Bakit hindi po mabibigo ang taong matuwid? Hindi malilimutan kahit saglit. Hindi ka makakalimutan ng Diyos. Lagi kang nasa puso at isipan ng Panginoon. Lagi kang nasa puso at isipan ng Diyos. At pagkakampi mo ang Diyos, hindi ka pwedeng pabagsakin ng sino man. Amen po. And verse 7, masamang balita ay hindi nagigitla or nawawala sa sarili. Kung hindi ba nayayanig, something like that. Ang masamang balita, sa masamang balita ay hindi nayayanig, matatag ang puso at kay Yahweh nagtitiwala. Thank you, Ate Zel. Thank you. Thank you po. Bless you po. 7, masamang balita ay hindi nagigitla, hindi nayayanig. Matatag ang puso kay Yahweh ay nagtitiwala. Amen po. Yan po yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging matuwid sa kabila ng ang mga tao sa paligid ay hindi matuwid. Matatag ang puso
at nagtitiwala sa Panginoon. Kung may tiwala ka sa Diyos, kung nagtitiwala ka sa Diyos, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Kung nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi natin kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Ang Diyos ang magtatanggol. Ang Diyos ang magtatanggol at magpapakita ng bunga ng iyong pagsunod sa Kanya. Hallelujah. Amen po mga kapatid. Kung ikaw po kapatid na nandito sa Don't Watch ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos, hindi mo kailangan i-prove, patunayan yung sarili mo sa iba. Ang Diyos ang magtatanggol. Ang Diyos ang iyong attorney. Ang Diyos ang magtatanggol at magpapakita ng iyong bunga dahil sa iyong pagsunod. Amen po. Napakasarap po na ang Diyos ang iyong kakampi. Napakasarap po na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Napakasarap po na ang Diyos ay iyong kasama sa bawat laban ng iyong buhay. Even though hindi ka na sinamahan ng mga alam mong tao na sasama sa iyo until the end of your life, pero nawala sila. Pero kapatid, ang Diyos hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Siya ang magtatanggol sa iyo. Amen po. Napakasarap po nakakampi natin ang Diyos. Napakasarap po ang Diyos ay sa panig sa atin. Amen po. At siya yung magpapakita ng bunga ng ating pagsunod. Amen po. Ang pagsunod mo sa Diyos ay hindi laging naiintindihan ng tao. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ang pagsunod mo sa Diyos, sometimes nami-misinterpret ng tao. Minsan hindi ka naiintindihan ng tao. Minsan parang iba yung tingin ng tao. Pero laging kikilalanin sa langit. Hindi ka man kilalanin dito sa mundo. Minsan nami-misinterpret ka, pero kinikilala ng Diyos ang ginagawa mong paglilingkod at sakripisyo para sa Kanya. That is our God. Amen po. Kaya po sana ngayong umaga na ibabalik sa puso mo yung inspired to serve God. Inspired to live for God. Inspired to use your life for God. Not for anyone, but for God's glory. Because you are created by God. And your life is nagbibigay ng pleasure kay Lord. Glory to our Lord Jesus Christ. At pag ginamit mo yan, hindi ka mabibigo para sa Lord. Amen po. That is number one. Number one, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Kung nagtitiwala ka sa Lord, no need to explain yourself to others because God knows who you are. God knows your heart. God knows Amen. Para sa Kanya. God knows na alam niya yung lahat ng effort mo kahit hindi ka nakikita yung effort, sacrifices ng mga tao sa paligid mo, pero nakikita ng Diyos yung sacrifice mo at ang Diyos ang patuloy na magtatanggol sa bawat isa sa atin. And number Hallelujah. 2, madali na, sabi ko nga po, madali na. Number 2, huwag kang hihinto. Gawa mo sa Diyos dahil lang sa opinion ng iba. Kanina, hindi mo kailangang ipaliwanag. Ngayon, huwag kang titigil. Huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil, kapatid. Do not stop to serve God. Do not stop. Amen po. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, do not stop. Bakit po? Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Huwag tayo manghinawa na gamitin ang ating buhay para sa Lord. Paggawa ng tama, paggawa na nakalulugod sa Kanya, paggawa ng mga bagay na magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Hallelujah. Sapagkat sa takdang panahon, may takdang oras ang Diyos, may timeline ang Diyos, not your time, but the time of God. In God's time, aani ka kung hindi ka susuko. Amen po. Amen. Amen po. Hallelujah, Jesus. Amen.
Sana po ay kinakausap kayo ng Diyos ngayong umaga. Sana po ay binibigyan kayo ng lakas at tibay ng Diyos ngayong umaga through the working power of the Holy Spirit, through His Word. Sabi niya sa takdang panahon, may takdang panahon ang oras ang Diyos. Hindi mo oras, hindi ko oras, pero may takdang oras ang Diyos. How God will bless you. How God will reward you kung hindi ka susuko. Kapatid, huwag kang sumuko. Kapatid, huwag kang sumuko dahil may narinig ka lang. Huwag kang sumuko dahil nasaktan ka lang. Huwag kang sumuko dahil nasaktan yung damdamin mo, nasaktan yung ego mo. Amen po, huwag kang susuko dahil lang sa opinyon ng iba. Yun nga yung pagkakataon napatunayan mo na totoo yung heart mo to serve God. That is a chance for each one of us if we receive pain, if we natanggap natin, naranasan natin, we experience pain in ourselves while we are serving. This is a chance for you to prove that your heart is real, your heart is genuine, your heart is serious to serve God. Alam niyo po, ang totoo, yan ang nakakaranas ng tunay na pagsubok. Kung hindi ka totoo, kung hindi genuine ang puso mo, hindi ka na kailangan subukin. Pero kung totoo ka, sinusubok ka talaga. It's a part of our service to our Lord. It's a part ng ating buhay bilang naglilingkod sa Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, huwag kang sumuko, huwag kang manghinawa, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang aatras na gumawa ng tama at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Dahil in the right and perfect time, aani ka. Aani ka. Aani ka. Aani ka kung hindi ka susuko. Kung hindi ka susuko. Ang reward ay binibigay sa mga taong hindi sumuko. Amen po. Hindi bumitaw sa Panginoon. Kahit maraming ayaw sa ginagawa mo, kung ito'y para sa Diyos, magpatuloy ka. Ang tamang panahon ay darating at doon makikita ang resulta ng iyong katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Amen po. Kahit maraming ayaw, tumutuligsa sa iyo, kung ito ay para sa karangalan ng Diyos, magpatuloy ka. Dahil sa takdang panahon ay darating, ang takdang oras ay darating at doon mo makikita yung resulta ng iyong paglilingkod na may buong katapatan sa ating Panginoon. Amen po. Ang bunga ng pananampalataya ay hindi laging instant. Ang bunga ng iyong pagsunod ay hindi laging instant. Nandyan agad yung resulta. Pero ito ay tunay at totoo na magaganap. Hindi man ngayon, pero sa takdang panahon, matatanggap mo. At ito ay tunay dahil hindi sinungaling ang Diyos. Tapat ang Diyos sa ating mga pangako. Kaya kapatid, huwag kang huminto. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako hihinto. Hindi ako hihinto. At hindi ako mapapahinto ng anumang bagay. Dahil ito ang sigaw ng puso ko. Ito yung laman ng puso ko. Ito yung gusto kong gawin para sa Lord. Yung parang ikamamatay ko kung hindi ko magawang paglingkuran ang Diyos. I'm not complete. Hindi ako kompleto hanggat hindi ko nagagamit yung buhay ko for God's glory. Dapat ganun yung laman ng puso natin. I'm not complete because God is my completion. Yun ang kakumpletuhan ko. Yung gamitin ko yung buhay ko sa Lord. At kaya dapat hindi tayo napapatigil ng anumang mga opinyon, problema, o anuman na naririnig natin sa ibang tao. Amen po. Dapat lagi tayong inspired. Hindi dahil sa kung sino man, you are inspired by God. You are inspired by God. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And number 3, this is the last one. Number 3, hayaan mong si Lord ang magpaliwanag sa pamamagitan ng iyong bunga, ng iyong pagsunod. Hayaan mong si Lord ang mag-explain ng mga bagay na iyong pagsunod at ng bunga ng iyong pagsunod.
Naniniwala ako talaga sa mga taong hindi tumitigil, magkakaroon niya ng magandang resulta. Kakaroon niya magandang bunga. Sa ngayon, siguro wala pa. Sa ngayon, siguro niluluto pa. Siguro ngayon, pinaprocess pa. Pero meron at darating ang bunga ng iyong pagsunod. Magkakaroon. Hindi pwedeng nagtanim ka pero walang bunga. No. Ang lahat na nagsakripisyo, nagtanim ng sacrifices ng anumang bagay to serve God, ito ay magbubunga sa takdang panahon. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 20, sabi po sa Matthew chapter 7 verse 20, sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala ninyo sila. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 20, sa pamamagitan ng kanilang bunga, makikilala niyo sila. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag kung may bunga ang iyong buhay. Amen po? Hindi mo na kailangang i-explain ang sarili mo dahil kitang-kita, nagliliwanag ang Diyos sa buhay mo. Nakikita yung aura ng Diyos sa buhay mo na pag dumarating ka, nagliliwanag, nakakaroon ng kapayapaan dahil yan yung bitbit mo, dahil yan yung bunga ng pagsunod mo sa Panginoon. Amen po. Iba yung dating ng buhay mo dahil nagliliwanag ka, nakikita ang Diyos sa buhay natin. Amen po. Yung pag dumating ka, naiiba yung ambience. Kasi bitbit mo yung Holy Spirit, yung liwanag na nanggagaling, yung peace, yung joy. Pag dumarating ka, nagkakaroon ng joy sa lugar na yon. Nagkakaroon ng mapayapa, maayos. Dahil yun ay bitbit mo, dahil yun ay bunga ng iyong pagsunod sa Panginoon. Hindi po nagpaliwanag si Noah. At hindi natin kailangan ng mahabang paliwanag kung may bunga ang buhay mo. Ang Diyos mismo ang nagpapakita ng mga tamang landas ng ating buhay. Gaya ni Noah, ang ulan ang naging sagot sa lahat ng tanong ng tao. Di ba po? Nagsabi ang mga tao, totoo nga. Totoo yung sinasabi ni Noah. Umulan nga, bumaha nga. Pero nung mga panahon na yon, walang naniniwala kay Noah. Marami nagsasabi, baliw si Noah. Siraulo si Noah. Loko-loko si Noah. Crazy si Noah. Tumigil po ba si Noah? Hindi po. But at the end, napatunayan ng mga tao, si Noah pala ay tunay na matalino, marunong. Alam niyo po yung sumusunod sa Lord? Ito yung mga taong puno ng karunungan mula sa Diyos. Na sa kabila ng iba, sa paningin ng iba, bobo, walang alam, pero ang alam lang niya ay sumunod, ang tunay, sila yung full of wisdom from God. Kasi hindi sila sumusuko na maglingkod sa Lord. Nagamitin ang buhay nila sa Panginoon. Sometimes, tinatawagan ba tayong we are crazy? It's okay kung tayo ay mabaliw para sa Lord. Amen po. Pero ang tunay nun, ikaw yung tunay na puno ng kaalaman at karunungan dahil tama ang puso mo sa harap ng Diyos. At the end, sabi na dapat maganda kayo, magsisi kayo, may darating na baha. At yung baha ang nagpatunay, ang ulan ang nagpatunay na totoo ang ginagawa at sinasabi no. Ang bunga ng pagsunod Yan, thank you, bumalik. Thank you, bumalik. Thank you, Lord, bumalik.
Alam niyo po mga kapatid, kahit pa tayo ay magpaliwanag ng maraming bagay, magiging mukhang engot lang tayo. Ano? Yung parang dinidepensa natin yung sarili natin. Hindi yan maniniwala ang mga tao. Marami tayong sinasabi, Amen. magiging mukhang ano lang tayo, crazy. Pero alam niyo po, kung makita yung bunga natin, hindi mo na kailangan mag-explain. Na totoo yung ginagawa nating paglilingkod sa Lord. Kasi yung bunga mo ang magpapatunay at magsasabing, totoo ang puso mo at totoo yung ginagawa mo paglilingkod sa Lord. Kaya po dapat mga kapatid, sabihin natin sa Lord, Lord, turuan nyo kaming ang maging totoo yung aming puso. Turuan nyo po kami, Panginoon, na huwag makipag-away sa tao. Huwag makipaglaban sa tao. Huwag laging i-depend ang aming mga sarili. Ipaliwanag ang aming mga sarili. Kundi, Lord, sumunod lang kami ng buong tapat sa Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na magtapat sa inyo. Na maging totoo sa inyo, sa aming pagsunod. And sabihin natin, Lord, tulungan niyo po kami na magpatuloy sa aming ginagawa. Bigyan niyo kami ng heart na punong-puno ng consistency sa lahat ng aming ginagawa para sa Lord. Kahit may tumutuligsa sa amin, Lord. Kahit may tumutuligsa, may hindi naniniwala, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging consistent pa rin. Magpatuloy pa rin sa aming ginagawa. Dahil naniniwala tayo na sa takdang panahon, ibubuhos ng Lord ang ulan ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Uulan ng biyaya. Uulan ng biyaya, ng grasya ng Panginoon sa takdang panahon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa para sa atin. Kaya po, sana ngayong umaga, kung nanghihina ka na kapatid, sana napalakas ka ng salita ng Diyos at ng buhay ni Noah. Kung maraming mga tao ang nananakit sa atin sometimes, inaalaw din niya ng Diyos para mapatunayan mo sa Lord, your heart is true to our God. Amen po. Kaya po mga kapatid, Amen. huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto dahil lang sa iba. Dahil sa opinion lang ng iba. Hayaan mong ang Diyos ang tawag sa buhay natin. Tayo po'y sumandaling lumapit sa Diyos ngayong umaga. Panginoon, salamat po sa iyong makapangyarihang salita. Salamat po, Panginoon, na you inspired me a lot, Lord God, and even your people right now through the life of Noah. Lord, continue to bless them. Lord, continue to give them courage, Lord God, na magpatuloy. Continue to give them boldness, Lord God, na magpatuloy para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. And I pray from my heart, magbubunga sa takdang panahon yung ginagawa nilang paglilingkod, Panginoon, para sa inyo. Magbubunga lahat yun. They are not wasting their time. They are not wasting their energy, their effort, Lord. Time will come, Lord. Makikita mo at ipapakita mo at paparanas mo sa kanila yung bunga ng kanilang paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Lord, bless them, Lord. Bless them, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen and amen. Amen. Salamat. Amen.